Magandang araw mga kaibigan at Happy New Year sa inyong lahat. Ah, Gusto ko munang pasalamatan ang aking mga researchers na nagpapadala sa akin ng mga articles, videos para makagawa ko ng vlog. Eudora, si Chris Torres, yung bishop ng mga evangelical pastor sa Caraga Region, si Meli, at yung kaibigan ko na retired general. Okay, pag-usapan natin ngayon si senatorial candidate Manny Pacquiao. Merong post si Optic Politics, posted 11 hours ago, tungkol sa mga binitawang salita ni Manny Pacquiao. Ngayon lang bago, itong election period na, bago pala nag-file ng Certificate of Candidacy at saka nung labanan ng presidente noong 2022. Alam naman natin yung paano niya binatikos ang mga Marcoses sa korupsyon nung una. So ngayon, ano nang stand niya? Ano nang pananaw niya tungkol sa korupsyon ng mga Marcoses? Okay, unahin natin yung pahayag niya noong 2022. Ito, na-research ito ni Optic Politics. Noong January 29, 2022, ito yung binitawang salita ni Manny Pacquiao. May bahid ng korupsyon. Tungkol sa mga Marcos, may bahid ng korupsyon. May issue ng korupsyon. Alam mo naman ang korupsyon sa ating bansa. Yan ang dahilan kung bakit tayo naghihirap. So, mabigat na salita ang binitawan niya. No? Meron pa ngang narinig yung interview niya na kung manalo siya, gusto niyang makulong si First Lady Imelda Romualdez Marcos. So, ito na ngayon. Pahayag niya, kasi kasama na siya sa Bagong Pilipinas Unity Team. Kasama siya sa senatorial lineup ng PBBM. Ito na yung kanyang statement. Lagi nating sinisisi ang pamilya Marcos pagdating sa korupsyon. Hindi ba natin nakikita na sa panahon ng Marcos, ang bansa natin number 1 sa ekonomiya? May corrupt ba na bansa na number 1 sa ekonomiya? So, wala na. Nagbago na ang ihip ng hangin. Huwag na daw nating sisihin ang pamilya Marcos pagdating sa korupsyon. Ganito ang naiintindihan ko sa sabi niya, huwag lagi nating sinisisi ang pamilya Marcos sa korupsyon. Number 1 daw tayo sa ekonomiya. I don't know kung anong basihan niya itong sinasabi niya na number 1 tayo sa ekonomiya. But then, kahit number 1 man sa ekonomiya, hindi mo maitago yung katotohanan na hirap ngayon ang ordinaryong Pilipino. Kahit na ngayong mga may kaya ng buhay, si John Arcilia, yung sikat na artista, si General Luna, wala na, nagmura na siya sa kataas ng presyo ng bilihin. Nahirapan ang taong bayan. So ano yung number 1 na ekonomiya na ang inflation grabing hirap na. So, agree ba kayo kay Idol Manny Pacquiao na walang bahid ng korupsyon ang mga Marcoses, na huwag na natin silang sisihin? I-comment nyo ko no. Ako, I have nothing personal against Manny Pacquiao. Ang dami niyang naibigay na karangalan sa ating bansa. Maganda siyang halimbawa ng mga Pilipino pagdating sa pagsusumikap. Yung buhay niya is an example na dapat tularan ng bawat Pilipino
pagdating sa pagtagumpay, ano? Mula sa kahirapan, pagsisikap, hanggang the only 8-time world boxing champion in the world. Isang karangalan yan ng bansang Pilipino. Hindi yan mawawala sa record ni pambansang kamao Manny Pacquiao. But pagdating sa politika, ibang bagay na. Okay. So, itong statement niyang ito, tignan natin ang people who reacted. 1,700 ang nag-react. Okay? 1,500 tinawanan lang si Manny Pacquiao. At ang nag-like lang is 195. So, ilang percent yan? Mga 98% hindi naniniwala dito kay Manny Pacquiao. Tapos, magbasa tayo sa mga ilang comments lang, ha. Halos lahat ng comments dito negative para kay Manny Pacquiao. Dison Sigura, Manny idol kita, pero kung magsalita ka about economic status ng bansa at magsalita about present admin, hindi na kita idol. Si Boyet Duro, this guy has done enough for this country through boxing, but in politics he is nothing. In politics he has nothing. Carmen Manoloto David, you gained honor in boxing but you lost your honor in politics. Ito na yung sinasabi ko na walang problema kay Manny Pacquiao pagdating sa boxing. Lahat tayo agree. Saludo tayo sa kanya. But pagdating sa politics, ako rin, wala siyang masyadong naitulong pagdating sa legislation o mga batas, mga ano. Nung nakarang eleksyon sa Bukidnon, kasi naipanganak siya sa Bukidnon eh. Sa mga tinutulungan natin na Talandig tribe, ang daming bumoto sa kanya. Naniwala sila na tutulungan niya ang mga Talandig tribe sa Bukidnon. Umaasa ang mga Talandig tribe na mabibigyan sila ng libreng pabahay ni Senator Manny Pacquiao. But up to now, wala ni isang bahay na naitulong sa Talandig tribe. Anyway, tayo na lang po ang tumutulong. Salamat sa inyong panonood sa ating channel. Yung income natin ay bibili natin ng pako at yero, ibigay lang sa tribo, sila na ang magpatayo ng kanilang bahay. So, panoorin nyo ang video na ito, yung mga natulungan natin na bigyan ng yero at pako at nagkaroon na ng bagong bahay. Maayad, masalam! Ito pa ang mga dagdag bagong bahay na pinapatayo. Ito ng yero. Kinsay tagiyan ni nga yero? Ako, sir. Ito ang imong balay? Oh. Ito? Oh, ito, sir. Ito. Kinsay tagiya to? Ako, sir. Imo? Ang yero niya. Asa ang imong balay? Kana, sir, gamay kaayo. Kini? Kwarto na lang yun, sir. Isang kwarto. Ano na to So, kini nga balay, inyong ginikanan? O balay sa ginikanan? Nagtukod ka lang og kwarto? Kana, sir, gamay kaayo. May kayo. Pila na inyong anak? Wala pa, sir. Oo. Sabi. Di ba naapay nakigpuyo nga lain, ikaw? Ako, sir. So magsuon di ay mo? Magsuon. Ako na mga igsuon, sir. Ay, igsuon mo. Oh. Magsuon, nakigpuyo po dire. Oh, nakipuyo lang ko. Grabe, no? Sige, humano ang iyong balay. Muna ko, sir. Maayat masalam. Masalam, sir. Ito na po ang isang nabigyan natin ng yero at pako. Sinong may-ari? Ikaw, asa ang imong bana? Nagtrabaho. Pila na inyong anak? Dua. Dua. Asa mo nagpuyo? Diya. Nakitira, nakigpuyo lang sa imong ginikanan. Oh. Kamo ang ginikanan? Naman gani. Pila ka anak nimo ang nagpuyo diya sa imo? Ha? Pila ka anak ang nakigpuyo? Siya lang. Kaya So diha, mao ni ang bahay ng magulang. naman gani ang So ito, may sarili na kayong bahay. Di na problema mag-uyog sa gabi. balay. Sige, ayaw dugang yang inyong anak ha. Kumusta lalin? Okay ra, sir. Anong okay?
Sige, ipadayon. Ako po sir kay mangayo pud ko og kuan kanang sin nga akong gamiton kay mag-repair ko sa kong balay kay kagubaon na gid. Asa may mong balay? Kuan sir, ikas. Gubaon na. Kagubaon na gid sir, ang iyang abuhan wa na guba na gid. Mangayo mong gani. Sige, istoryahan mo lang si GD. Balay. Yes sir. Si GD. Ang dito gani ang kusina sa kusina. Ang